Nagsimula nang umikot ang will ni Mahoraga, meaning unti-unti na tong uma-adapt na naman sa limitless curse technique ni Gojo Satoru. It is the updated weave at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 231 official chapter release. Ngayon, para hindi ka maguluhan sa kwento ng chapter na to, be sure na napanood mo na ang ating previous chapter review para sa Jujutsu Kaisen Chapter 230 at pwede ding panoodin mo na din muna ang Jujutsu Kaisen Chapter 231 spoilers. So with all of that being said, mag-proceed na tayo sa official translation scans. May kita natin dito sa pinakaunang page na tinatanong ni Kusakabe kung sino na daw ang naka-experience na tamaan ng isang serious na blow mula kay Gojo. In response, sumagot naman dito si Panda na siya daw nagtangka ng sumuntok kay Gojo pero hindi niya nga ito tinamaan at hindi siya naging successful lang dahil sa infinity nito, at sumagot din naman si Hakari at si Yuta na pareho na nilang tinamo ang isang serious na blow mula kay Gojo, kung ang tinutukoy nitong si Kusakabe ay ang isang blow na incorporated with his curse technique na ang limitless. Brief explanation, sinabi ni Kusakabe na sa pamamagitan ng paggamit nitong si Gojo ng kanyang laps or ng blue ay unti-unti nitong naa-attract ang object na sinusuntok niya right before contact, meaning nagkaroon ng mas malakas na impact nang dahil na nga sa nahihigit pa nito ang kanyang aatakihin bago pa ito lumapat. Dahilan kung bakit nasabi nitong si Hakari na hindi lamang daw yun parang isang napakalakas na suntok, it's as if isa yung napakatinding counter attack na hindi mo inaasahan at inaakala mong isang basic na suntok lamang. Na-curious naman si Kirara kaya tinanong niya itong si Hakari at itong si Yuta kung ano ang feeling ng tamaan nun, na napakalumbay namang sinagot ng dalawa na napasuka daw sila nang tamaan sila ng suntok na yun. Nang dahil dito, naisingit nitong si Yuji ang isang conversation na naalala niya way back nang nabubuhay pa si Nanami, dahil kung alam nyo, nagpapahinga na siya ngayon, pero nabanggit dito ni Nanami na kung gusto daw magpatuloy ni Yuji as a sorcerer, wag na wag siyang mag-aim or para bang wag niyang i-pursue ang kanyang Gojo Sensei dahil imposible daw yon. Napakalaki ng gap, napakalayo ng difference nitong si Gojo kumpara sa iilang mga average na sorcerers. Or should we say, kahit maging sa mga special grade hindi ganun kaliit ang pinagkaiba ni Gojo dahil napakalayo talaga ng hacks nito kumpara sa kanila. Sabi dito ni Nanami na kung ang curse technique daw niya na napakahirap niyang i-perform na ang critical hits kayang-kayang gawin ni Gojo nang gamit lamang isang basic na atake, sabihin natin isang basic na suntok, isang basic na sipa, nakakapag-inflict siya ng kasing severe na damage tulad ng nai-inflict nitong si Nanami kapag ginagamit niya ang kanyang curse technique. And to make it clear, hindi pa daw seryosong suntok ang gagawin ni Gojo Satoru para magaya ang damage na kaya niyang gawin gamit ng critical hits. So from that dialogue, maiisip agad natin and madedepict talaga natin kung gaano kalayo ang gap at ang difference ni Gojo Satoru kumpara sa iba pang mga sorcerers. Kahit sabihin natin special grade, grade 1 sorcerers or kahit na anong grade mo pa, hindi mo matatapatan ng honored 1. And since nabanggit nga sa previous chapter na hindi na sila pwedeng gumamit ng domain expansions, nasabi ni Kusakabe na from here on out ay hindi niya na alam at hindi niya na ma-expect kung ano man ang pwedeng gawin ni Gojo Satoru. And then in this early page, we get to see a double spread page wherein binabalibag talaga nitong si Gojo si Sukuna. Hindi niya tinigil ang pagsuntok kay Sukuna sa pamamagitan ng pagpapatalsik dito. Instead, kinaladkad niya pa ito habang hinihigit siya gamit ang laps na blue. Meaning, matapos niya itong suntukin, kinaladkad pa nitong si Gojo si Sukuna sa dinadaanan nilang teren. May kita natin dito ang napaka-genuine na excitement, napakatinding pag-aalab nitong si Gojo Satoru sa pakikipaglaban. Dahil it's the very first time nga na magkaroon siya ng worthy opponent na ang King of Curses. It is also the very first time na na-push siya sa kanyang limits. At syempre, ang laban niya kay Toji Fushiguro is an exception dahil way back then ay hindi pa naman siya nakakaroon ng awakening. At balik tayo sa chapter, may kita natin dito na matapos niyang kaladkad din si Sukuna, itinapon niya si Sukuna kasama ang mga debris na nadamay sa pagkaladkad niya dito. Bago pa man lamang makapag-recover si Sukuna sa ginawa sa kanya ni Gojo, ginamit ni Gojo ang kanyang blue para mag-create ng isang napaka-solid na clump of rocks or should we say concrete dahil ito nga'y ang mga nawasak na parte ng building at ng mga estrukturang kanilang dinaanan. I've said it already on the previous chapter pero katulad talaga ito ng ginawa ni Pain sa Naruto na ang Chibaku Tensei. Especially ang parte ng paggamit ni Gojo Satoru ng pag-pull dito kay Sukuna para suntukin siya at mag-land ng isang blow na para bang gumagamit siya ng ginagawa din ni Pain na ang Almighty Pull. Patbalik tayo sa chapter, matapos niyang ipitin si Sukuna sa loob nga ng clump of rocks na ito ay tinangka niyang mag-land ng isang napakatinding blow na naiwasan naman ni Sukuna at the critical moment. At matapos yun, tinangka naman siyang pahabulan ni Gojo ng isang solid na high kick na naiwasan niya sa pamamagitan ng pagyuko.
Although nabanggit ko na ito sa ating spoiler review, uulitin ko, hindi ko alam kung anong bilog na bagay na ito na parang nagsashine or sabihin natin parang shadow lang. Maaring ito nga ay ang perfect sphere ni Yorozu na ginagamit na ni Sukuna. It's just hindi yun binigyan ng pansin dito para gamitin as a twist sa susunod na chapter. But that's that, naiwasan nitong si Sukuna ang high kick ni Gojo at akala niya iligtas na siya, subalit ipinagpatuloy ni Gojo ang pagkakaroon ng consecutive barrage of attacks. Tinangka ni Gojong patamaan ang ulo ni Sukuna gamit ang isang axe kick na naiwasan naman ni Sukuna sa pamamagitan ng isang front flip. Sa pamamagitan ng naipon niyang momentum mula sa front flip na yon, ay tinangka niyang mag-launch naman ng isang counter attack na isang axe kick din towards naman kay Gojo. But before he even landed, bago pa man lamang magkaroon ng direct contact sa katawan nitong si Gojo at sa sipang ginagawa nitong si Sukuna, ay nagkaroon ng napakaraming clones nitong si Gojo. Now in the previous review, nasabi kong kahalintulad dito ng isang skill sa Naruto na ang Kagebunshin or ang Shadow Clone, pero nabanggit nyo na mas nagre-resemble ito ng isang technique mula sa Zoldyck family mula sa Hunter x Hunter series, tinatawag naman na Rhythm Echo. Then let's just say doon yung kinuha ni Gege Akutami dahil wala namang problema. Kung mas gusto nyo yun, din bakit hindi, diba? But balik tayo sa nangyaring laban, ginamit ni Gojo ang kanyang mga na-create na clones para atakihin si Sukuna. Pero si Sukuna napaka-chill, napaka-kalmado, hindi man lamang niya iniwasan ang ilang mga suntok na ginawa ng mga clones, but instead hinanap niya ang tunay na Gojo at sinalag ang suntok nito. Meaning na perceive agad ng King of Curses na hindi talaga yon mga literal na physical na clones, but instead after images lamang ng dahil sa napaka-swift na movement ni Gojo. And maybe out of his intuition ay na-realize niya agad na wala namang curse technique itong si Gojo Satoru na magbibigay sa kanya ng abilidad na mag-create ng clones dahil alam naman natin yun lamang ay ang infinity at ang limitless niya. Or let's just say anything associated with that. Pero balik tayo, nagawa ang salagin nitong si Sukuna ang suntok na ginawa ni Gojo na ikinagulat naman ni Gojo pero hindi naman siya kinabahan dito. It's more like para bang nagulat lang siya na na-expect ni Sukuna at nasalag nitong ginagawa niyang atake. In return, bumawi si Sukuna gamit ang isang napakasolid na suntok at kung papansinin natin, lumapat ang kamao ni Sukuna sa kamay ni Gojo, meaning gumamit siya dito ng domain amplification. And basing from the panels, it's as if hindi ine-expect ni Gojo na gagamit ng domain amplification si Sukuna kaya ganito ang natamo niyang damage. Makita natin na halos nakupi ang mukha dito ni Gojo nang dahil sa distortion and impact ng ginawa na suntok nitong si Sukuna. Tumalsik si Gojo ng napakalayo hanggang sa dumating sa point na may nakapitan siyang isang traffic light na inupuan naman niya. Ngayon kung papansinin nyo, it is another reference mula sa isa pang anime na ang Naruto. Makita natin na ang pag-upo nitong si Gojo sa traffic light ay para bang ang pag-upo ni Itachi sa isang poste matapos niyang i-massacre ang buong Uchiha family. This just shows na si Gege Akutami is a real fan ng Shonen Jump na unti-unti niyang sineshare ang kanyang mga na-experience na mga bakbakan sa mga nagdaan ng mga series dito sa kanyang own work. Patbalik na naman tayo sa chapter, makita natin dito na inaantay ni Gojo itong si Sukuna na lumapit and makita natin na maging ang dibdib ni Sukuna na sinuntok niya para nga gawin sana siyang isang donut ay hindi pa rin nagbabalik. At this point, nagsimula ng umikot ang Dharma Chakra or ang wheel ni Mahoraga, meaning nagsisimula na ang pag-adapt ni Mahoraga sa curse technique ni Gojo. Isang napaka-scary na bagay. Dahil once na makumpleto nitong si Mahoraga ang adaptation niya sa curse technique ni Gojo, alam nyo na ang mangyayari, diba? Hindi ko na kailangang i-explain pa. Nang dahil dito, kinabahan ng mga allied sorcerers dahil unti-unti na nalalapit ang pagtalo ni Sukuna kay Gojo. Pero si Gojo naman hindi kinabahan at makita natin para pang mas lalong na-excite, mas lalo pang naglulook forward sa laban ang Gojo natin dito. Hindi ko lang alam pero I think hindi training ang pinagdaanan nitong si Gojo sa loob ng prison realm. Parang may nahit-hit yata si Gojo dahil mula nang magbalik siya, mula sa pagkakakulong niya sa prison realm napakasolid na ng mga nagagawa niyang emosyon at mga muka. But enough with the jokes, nabanggit dito ni Gojo na sa isip lang naman niya, hindi niya directly sinabi, na napansin niya na umitim ang Dharma Chakra or ang wheel ni Mahoraga nang gumamit si Sukuna ng domain amplification para suntukin siya, meaning, or say let's just assume na tuwing umiitim ang wheel ni Mahoraga ay hindi ito nag-a-adapt or it's as if para bang nadi-disable ito for a while or temporarily. Ngayon, kapag gumamit si Sukuna ng kanyang domain expansion, meaning hindi siya makakapag-adapt, kaya masuslow down nito ang process ng adaptation kapag magka-counter-attack si Sukuna. Kabilang panig naman si Sukuna naman, iniisip din na ginagamit lamang ni Gojo Satoru ang isa sa kanyang mga teknik na ang laps or ang tinatawag nating blue. At hindi na ang iba pa niyang mga techniques tulad na lamang ng kanyang red, ng kanyang purple,
purple. Instead, gumagawa siya ng ibang paraan para makapag-create ng mas creative na mga atake tulad na lamang na nakita natin kaninang mga clones. Dahil daw yon para hindi mapabilis ang pag-adapt ni Mahoraga sa kanyang curse technique. Dahil kung ang blue nga lang naman ang gagamitin ni Gojo, hindi makakapag-adapt right away itong si Mahoraga sa kanyang curse technique dahil maliit na portion lamang ang blue ng lahat ng kanyang curse technique ng Limitless. And since nakaapak nga si Gojo Satoru sa traffic lights matapos mag-switch ng light sa green meaning go, nagsimula na naman ang bakbakan. Nagsimulang umatake si Gojo gamit ang isang napakabilis and swift na kick na nablock naman ni Sukuna. However, hindi tumigil si Gojo at gamit ang kanyang blue ay hinigit niya ang traffic light na kanyang inaapakan kanina para patamain ito kay Sukuna as a surprise. Pero napansin yun ni Sukuna and instead na tamaan siya nito, ginamit niya pa ang momentum at bilis nito para ibato ito sa mukha ni Gojo Satoru. Habang nangyayari ang bakbakan sa gitna ni Gojo at ni Sukuna, nagkakaroon na naman ng konting chit-chat and conversation sa gitna ng allied sorcerers. But to put it simply, ang pinaka-gist ng pinag-uusapan nila dito ay kung gaano katagal pa bago makapag-adapt completely si Mahoraga sa curse technique ni Gojo. Gojo at Sukuna naman napaka-chill lang at the moment para bang nagkaroon sila ng temporary ceasefire para mag-explain ng mga bagay-bagay. Hiningi niya ang atensyon nitong si Sukuna habang sinasabing na see-through daw niya ang tungkol sa pag-ikot ng wheel na ito ni Mahoraga. Nadiscover daw niya na kailangan ng 4 total spins ng wheel ni Mahoraga para completely makapag-adapt sa isang curse technique. Meaning matapos ang unang pag-ikot nito, kailangan na lang nito ng 3 pang spins bago siya completely makapag-adapt sa curse technique ni Gojo. Ang dahil dito nagulantang at nagulat ang lahat ng allied sorcerers, especially si Yuji Itadori, dahil kung 3 spins na nga lang naman ang kailangan nalalapit na pala sa pagtatapos ang laban. Hindi naman yun itinanggi nitong si Sukuna at sinabi niya pa na yun na daw ang magsisilbing countdown and within those 3 spins mabubura na ang ngiti mula sa mukha ni Gojo. But instead na matakot, kabahan at makaramdam ng uneasiness, nagpakita pa ng mas malaking ngiti ngayon itong si Gojo kay Sukuna para asarin siya. Dahil gusto nga naman daw burahin ni Sukuna ang ngiti sa kanyang mukha kaya mas lalo niya pang nilakihan lalo yung ngiti niya. Although this panel looked so much cheerful at napakabait and cute ng mukha ni Gojo, sa sumunod na panel naman ay napaka-devilish, napaka-nakakatakot at napaka-crazy ng emosyon nitong si Gojo Satoru habang sinasabing within those 3 spins or bago pa daw mangyari or mahit nitong si Sukuna ang kanyang ikatlong spin ay papatayin siya ni Gojo Satoru. Na para bang sinasabi ni Gojo na it's a race against time na bago man lamang mangyari ang ikatlong spin ay kailangan niyang maunahang patayin itong si Sukuna. Kung iisipin nyo, sinabi ko na to sa spoiler review pero sasabihin ko ulit dahil napaka-solid nito, isa itong parallelism mula sa nangyaring laban ni Hakari Kinji at ni Kashimo Hajime wherein kahit na temporarily nasa immortality state si Hakari Kinji na pwede naman sanang takbuhan talaga nitong si Kashimo Hajime pero hindi niya yun ginawa dahil inisip niya na gawain lamang yun ng mga talunan or ng mga losers. Instead, sa loob ng minutong yun na immortal si Hakari ay gagawa siya ng paraan para patayin siya kahit na immortal siya. Although there is a difference sa sitwasyon at sa kondisyon ng paglalaban, still naroon talaga ang pagkakapareho ng emosyon ng kanilang hunger sa pakikipaglaban kahit nasabihin pa natin na napakaseryoso ng sitwasyon, napakadelikado at sila ang nasa alanganin. But that's just that, wala tayong magagawa. Syempre ito ang pinakamalakas na mga karakter sa series. Dahil dito hindi din naman kinabahan si Sukuna and it's as if mas na-excite pa siya dahil hindi nagpo-falter itong si Gojo. Habang ang mga nanonood naman ng mga allied sorcerers sa kabilang parte ng screen para bang natatakot and nagtataka kung bakit nasabi ni Gojo. Kaya nasabi ni Hana na baka daw nalilimutan na nitong si Gojo na ang katawan na ginagamit ni Sukuna ngayon ay ang vessel na si Megumi. Ay nagrihan naman ni Yuji dahil kung makikita natin talagang para bang gustong gusto ng patayin ni Gojo itong si Sukuna despite Megumi being the vessel nga na maaring madamay. But for the very last panel, makikita naman natin ang GOAT na si Kashimo Hajime habang sinasabing okay lang daw, hayaan na daw nilang makalimutan yon nitong si Gojo. Makikita din natin dito na nakangiti na si Kashimo Hajime para bang unti-unti niyang na-acknowledge si Gojo Satoru na mas malakas pa kaysa kay Ryomen Sukuna. And maaring at some point, itong si Gojo na nga ang hamunin ni Kashimo Hajime para sa isang duel pero wala siya magagawa na ilatag niya na ang binding vow na magagamit niya lamang ang kanyang curse technique ay kay Sukuna. But surely nakikita nitong si Kashimo Hajime ang kanyang sarili dito kay Gojo kaya natutuwa siyang pagmasdan nitong si Gojo pero at the same time I know na naiisip din nitong si Kashimo Hajime na kung constantly nilang ipaaalala dito kay Gojo na hindi nila pwedeng patayin si Sukuna dahil ang gamit niya nitong vessel ay si Megumi, at some point ay maaaring mag-hold back ito na makakapigil pa sa pag-go all out nitong si Gojo. Isang bagay na hindi natin gustong mangyari especially in this dire moment na malapit na nga makapag-adapt ang will ni Mahoraga sa kanyang curse technique.
But anyways, that is all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 231 Official Translation Scans. However, merong chapter break next week and hindi lamang yun specifically para sa seryeng Jujutsu Kaisen but instead sa buong Shonen Jump. Isang weekly Shonen Jump break ang mangyayari next week. So meaning walang bagong chapter mula sa Black Clover, sa Jujutsu Kaisen kaya pwedeng mag-suggest kayo ng gusto nyong gawin nating content for the week. Pwede tayong gumawa ng content na ang tinatopic ay ang laban sa gitna ng dalawang karakter sa series na to. Pwedeng isang theory, analysis at pwede din namang Q&A. Kayo nang mag-decide guys. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.